SSS ID application, magre-resume na nga ba? Alamin sa video kong ito. Napakarami na ang nagtatanong sa akin kung ano ba daw ang update patungkol sa SSS ID application. And even nagko-comment sila sa aking mga vlogs na nagawa patungkol dito. And isa nga sa nagsabi at gusto niyang ipa-confirm si Maria Sara Akim. Sabi niya, please confirm sa SSS ID application kung magre-resume na nga ba. So hindi natin patagalin pa, nagawan at bigyan kayo ng update. But bago ang lahat, isang pinagpalang araw sa inyo. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong pag-uusapan na content. At ang content na ito ay patungkol kung ano ba ang update na sa SSS ID application. Magre-resume na nga ba sila or nanatiling suspendido pa ang kanilang operasyon patungkol dito sa SSS ID application. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po, si Ruel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if nakuha mo ang punto ng video ko ito, at kung may kakilala ka na hindi pa alam ang update at baka may plano siyang pumunta doon sa SSS branches, huwag mo na, pigilan mo muna at ipaalam mo sa kanila or sa kanya ang update patungkol sa vlog na ito. At kung nais mo na tulungan ang channel na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo, huwag mo i-skip ang ads, upang malaman mo kung ano ba ang update na sa SSS ID application. Halika, samahan mo ako at ating tuklasin kung ano nga ba ang balita. Noong nakarang buwan, ako ay nakagawa ng content patungkol sa paano ba kumuha ng SSS ID. Doon, ipinalam ko sa kanila ang kwalifikasyon, ano ang mga requirements, ano ang mga process at magkano ang bayaran sa pagkuha ng SSS ID. But sad to say, biglang nag-suspended ang application ng SSS ID at ngayon, gusto nilang malaman sa akin kung ano ba ang update as of this moment. Marami ang nagko-comment kasi sa vlog ko na iyon at gusto ko namang maging transparent sa inyo kung ano ba ang status as of this moment. Ano ba talaga ang SSS ID na bakit ba marami ang gustong kumuha? Ang SSS ID kasi ay isang dokumento na pwedeng gamitin sa lahat ng transaction. Kasi isa siyang primary ID at tinatanggap siya sa pagkuha man ng passport, sa lahat man ng transaction mo, kukuha ka naman ng pera or lahat-lahat pa. Ang update sa SSS status ng ID application is nanatiling suspendido po. Walang inilabas na statement ang SSS patungkol dito. May nagtanong sa akin kasi kung babalik na ba by October. Ako, hindi talaga ako naniniwala sa mga hearsays dahil wala tayong basihan dyan. Dahil ang assurance natin na meron talagang babalik na operation is yung statement na nanggaling sa kanila. Yun ang talagang legit. Kasi marami ang nagsasabi na by October meron na, by November meron na, pero wala pa tayo nakitang mga final statement. Kung meron man kayo nakita, just confirm dyan sa baba or i-PM nyo ako para maipakita din natin, kasi nag-research ako kanina at wala pa rin ako nakitang statement Ang nakita ko pa lang is yung statement na nag-suspended sila sa pagtanggap ng SSS ID application. And yun, kung may balak kang pumunta doon para i-confirm mo, wag na lang dahil napakarami na pong pumupunta doon at ang ending ng kanilang pagpunta doon is wala. Wala silang napala dahil wala pa talagang update kung magre-resume sila o hindi. Baka nga pagpunta nyo doon, sinasayang nyo lang yung pamasahin nyo. Wag na lang. So, kung may kakilala ka, inform nyo siya or sila na wag muna. Pero ang meron doon sa sa SSS branches is yung renewal. Kung ikaw ay may ID na at gusto mong i-renew, pwedeng-pwede po. Pwedeng ang renewal. So, ang process ng renewal,
dalhin nyo lang po yung inyong old ID ng SSS at dalhin nyo ang mga backup nyo ng mga proof of your identity at doon. At kinakailangan agahan mo kasi sa mga nakita ko mga vlogs pagpunta nila doon, early nga yun, umabot na sa 200, 300, 400, 500 na number. So kinakailangan agahan mo. Yung iba nga doon na natulog. So Nakadepende din sa branches kung maraming tao. So sa pag-renew, ang gagawin is pwede na pong mag-walk-in. Hindi na kinakailangan mag-appointment. Oo. So sad no na mayroon akong na panood na vlog na pumunta daw siya ng SSS ng branches at wala siyang napala. At dagdagan pa na hindi na rin mag-operasyon or wala pang binibigay na statement ang postal ID application. So ayun, medyo yung pag-asa lang natin is yung national ID. At alam nyo ba, nung nakaraang week is natanggap ko ang aking national ID. Minamanifest ko kasi yon at ayun, natanggap ko na. At yung SSS ID ay inaantay ko pa kasi last 2021 ako nag-apply sa SSS ID and as of this moment wala pa ring binigay sa akin na ID. And gusto ko talagang mag-collecta ng mga IDs kasi dito sa Pilipinas sa atin hindi enough ang isang ID at pakita mo sa lahat ng transactions mo. Hinahanapan ka napakarami. At kung kukuha ka naman ng ID, hinahanapan ka ng ID. Oo, sobrang frustrating kasi kukuha ka sana ng ID pero hinahanapan ka ng other ID para malaman daw nila kung ikaw ba yon. Pero siguro ang mga personnel sa mga lahat ng agencies is na-trauma sila, baka marami na silang na-encounter na mga modus na ginagamit lang yung identity ng iba para makakuha sila ng mga IDs or advantage sa lahat ng agencies kung ano man ang ina-offer nila, which is, I don't know, nakabigay din siya sa atin ng trauma or galit or something comment ba, dahil kung kukuha tayo ng ID, hinahanapan tayo ng other IDs and parang kini-question ang ating identity ba, and yun. Pero we must endure it kasi yun naman ang nangyari sa sistema natin. Antayin lang natin kung kailan ba ito matatanggap ang mga IDs na pinag-applyan natin, no? Ang bilis nilang maghanap ng ID sa atin pero ang tagal naman nilang mag-release ng pinag-applyan natin na IDs. Yun lang ba, no? So, ayun, kung mag-walk-in kayo, earlyhan nyo lang. At kung ikaw, nagbabalak ka na pumunta ka doon sa branch para baka sakaling mag-apply ng SSS ID, wag na lang po. Magsasayang ka lang ng pera. Wag na. Kasi wala pa silang binibigay na mensahe or statement na magpapatunay na may assurance na babalik ang application sa SSS ID. And at wag kayong mag-alala kung babalik na ang operasyon sa SSS ID application dahil gagawa ako agad ng vlog patungkol dyan. Oo, hindi ako magdadalawang isip as long as may statement na. Kasi I am more on statement based. Oo, kasi kapag hearsay lang, half totoo, half hindi. Yung statement talaga, totoong-totoo kasi nanggaling yun sa kanila. And kinakailangan nating ibisita palagi ang SSS page. Pwede nating i-search yan sa Facebook, ang kanilang page. As long as may verified na sign, kanila po yung page. At also, you can search it sa Google para naman malaman natin kung ano ba, meron pa ba o wala na. Kasi sa page na nakita ko sa pag-post nila, maraming tao na 3 years na ang lumipas, nagtatanong, meron na ba? Meron ngang recently nagtatanong, meron na ba? So, as of this moment, hindi rin nagre-reply ang SSS. No, hindi sila nagre-reply sa concern or wala pa silang binibigay na talagang hint kung magre-resume ba sila o hindi pa. Parang pinapaasa lang tayo ba? Charit. Anyways,
And I hope that this content really gives you an answer to your concern with regards to the update of the SSS ID application. And let's just endure this moment, no, na wala tayong makuhang IDs pa sa SSS. And if you have a lot of things na gusto nyong ipa-vlog sa akin, I am more than willing. Just comment down below dahil atin yung sasagutin. Dahil sabi ni Maria Akim kanina, i-confirm ko daw or i-confirm ko daw sa lahat ng mga vloggers na gumagawa ng content patungkol sa SSS application kung by October meron na ba daw. Wala pang statement po na ibinibigay ang SSS. And for you to confirm, just visit their their page. Baka ma-confirm mo na meron ba or wala. Pero sa pagbasa kanina, wala pa talaga. Oo. And I hope na meron akong nabigay sa inyo na kasagutan sa inyong katanungan. So, pwede kayong kumuha ng alternatives or what I mean, ibang pamaraan sa pagkuha ng ID. So, pwede kayong kumuha ng voter certification, which is isa naman yan sa primary IDs or primary documents na pwedeng gamitin natin sa lahat ng transactions. Oo. And ano pa ba? TIN ID. Ayan, nakagawa din ako ng vlog tungkol sa TIN ID. Ayun. Feel free to scroll and alamin dahil ang TIN ID napakadali lang talagang makuha. Oo, walang kuskus balungos, makukuha mo talaga agad. Ayun, iniisa-isa ko din ang qualifications, requirements, process at bayad. Nandoon na po sa aking vlog. Nandiyan po sa baba. Paki-scroll lang po diyan nang sa gayon malaman nyo. And again, sinasagot ko lang kung ano yung tinatanong kanina. And sa aking mga contents naman dyan sa baba, marami ako mga nagawa na dyan na mga other IDs na pwede nating kukunin. So, mas marami kasing views ang SSS ID na vlog ko. Kaya medyo marami ang nagtatanong kung meron na ba o wala. So, ayun, yun lang ang update. And as of this moment, I would like to thank everyone sa pag-watch, sa pag-subscribe. At malapit na tayo mag 7,000 subscribers, no? I can't really believe na marami na ang mga taong nanonood sa akin, no? And I hope na ipagpatuloy nyo pa ang pagsusuporta sa akin, sa aking journey dito sa YouTube. No? And even though napakahirap magawa ng content, what I mean, maging fluent sa pagsalita sa harapan ninyo, but I am really trying my best to really give the information that you need. And if you wanted to support, you can just click the join button there and meron pong mga pipilian kung ilang level ang gusto mo. It's just a help for me also. And sa mga nais magpa-shoutout or ano ba yung mga concerns nyo dyan, just comment down below. I am willing to answer that. So, this is me, Ruel Mendoza Tanyo, saying bye-bye. Thank you so much.